Good morning po sa inyong lahat. Merry Christmas. Batiin natin ang mga katabi natin, Merry Christmas. Palakpakan muli natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na isinilang para sa ating lahat. Parang kanina, nung sinabi ko Merry Christmas, may narinig ako, Happy New Year, Father. Huwag niyong kalilimutan, ilang araw ko nang sinasabi sa inyo, Pasko pa rin. Kaya pwede pa tayo at dapat pa rin tayo bumati ng Merry Christmas kasi ilang buwan na naman nating aantayin yan. Huwag niyong madaliin. Ilang araw pa ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya ang good news, pwede pa kayong maningil ng Christmas gifts. Pwede niyo pang tawagan, i-text. Sabi nung parang, hindi pa daw tapos ang Pasko. Lumabas ka na ng bahay ninyo. Christmas pa rin. Kaya Merry Christmas ang bati pa rin natin. Kamusta ba ang naging Pasko ninyo? Ano ang naranasan ninyong Pasko ng 2023? Marami pa rin bang handa o tagdadalawang piraso na lang? Marami bang regalong nauwi? O hindi ka nabunot this year? Ano-ano naman mga tiyanggian at basarang napuntahan mo? Alam nyo sa commercials, iba't ibang kahulugan, meaning ng Pasko ang tinuturo sa atin. Christmas is love, Christmas is giving, Christmas is peace. Pero lahat ng iyan, love, giving, peace, lahat ng iyan nagsimula sa isang salita. Pamilya. Family. Everything begins at home. Ang Pasko ay pamilya. Christmas is family. Kaya nga, ngayong huling araw ng taon na ito, anong tawag sa petsa ngayon? Yung nasa Facebook ngayon, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 12, 31, 23. Yan daw ang petsa ngayon. At sa huling araw ng taon na ito, bigyan natin ng isang pagbati, pagpaparangal, ang bawat pamilyang nandito. Marami man kayong pinagdaan ng pagsubok ng 2023. Alam ng Diyos yan. Marami man kayong pinagdaan ng paghihirap, marami man kayong hinarap na problema. Ang mahalaga, lumaban kayong magkakasama. Yan ang pamilya. Palakpakan natin ang ating mga pamilya. Malakas na palakpak para sa ating pamilyang lumaban. Nagtulong-tulong pa rin ng 2023. No? Isa sa mga dakilang biyaya ng Diyos, ang pamilya. Kung babalikan natin sa lumang tipan, ang ama ng pananampalataya, si Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham at kay Sarah, sumunod kayo sa akin at bubuuin ko ang inyong pamilya. Bibigyan ko kayo ng lahi na sindami ng bituin sa langit. Sumunod lang kayo sa akin, bubuuin ko ang inyong pamilya. Kaya masasabi natin, bawat pamilyang nagtagumpay sa kabila ng maraming pagsubok, bawat pamilyang nakatayo pa rin, magkakasama pa rin, at buo pa rin, kahit maraming pinagdaan ng hirap, binuo kayo ng Diyos dahil sumunod kayo sa Kanya. Kaya sana ngayong magsisimulang bagong taon, alam nyo na kung anong dapat gawin. Sabi nga ng lumang kanta, si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Huwag sa pera, huwag sa karir, huwag lang sa pangarap,
Wag lang sa pagginhawa ninyo, tinatayo ang pamilya ninyo. Itayo ninyo ang pamilya ninyo sa sandigang hindi magigiba. Itayo ninyo ang pamilya ninyo sa pagmamahal ng Diyos at pananalig sa Diyos. Everything begins at home. At kung meron mang isang salita na matututunan tayo sa banal na pamilya, ngayon po ay kapistahan ng tinatawag nating pamilyang Susmariosep. Jesus, Maria, at Jose. Kaya happy Holy Family sa ating lahat. Meron po bang mga nandito ngayon na buong pamilyang nagsisimba? Taas nga ng kamay ang pamilyang nagsisimba ngayon. Taas ang kamay. Palakpakan ho natin ang mga pamilyang nandito ngayon na pinili nilang tapusin ang taon na ito ng magkakasama sa harap ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Baka mamaya mag-away kayo pag-uwi. Ayan, hindi ka kasi sumama. Hindi tuloy tayo nakataas ng kamay. Tanghali ka kasi gumising. Ang tamad-tamad mo kasi. Ang bagal-bagal mo kumilos. Nagtanong yung pare, kulang tuloy tayo. Huwag kayong mag-alala. May ilang oras pa. Mamaya, bago tuluyang matapos ang taon na ito, bago kayo kumain, magdasal kayo bilang isang pamilya. Magdasal kayo. Totoo pa rin that the family that prays together stays together. Panalangin ang bubuo sa pamilya ninyo. Kaya nga, ano yung isang salita na lahat pinagdaanan ng isang pamilya? Sakripisyo. Everything begins at home. Nabuo ang pamilyang Jesus, Maria at Jose dahil sa sakripisyo. Tandaan natin, balikan natin, si Maria, si Jose, nakatakda ng ikasal. Bubuo na sila ng pamilya nila. Pero anong gusto ng Diyos? Hindi kayo ang bubuo. Ako ang bubuo ng pamilya ninyo. Kaya nga ang pag-aasawa, hindi lang tungkol sa inyong dalawa. Ang pag-aasawa ay tungkol sa pagiging biyaya ninyong dalawa sa mundong ito. Hindi lang ito tungkol sa inyong dalawa. Magpapakasal kayo, hindi lang dahil feel ninyong dalawa, kundi dahil nakahanda kayong magbigay ng bagong buhay bilang biyaya. Sakripisyo ang bumuo sa pamilya ni Maria, Jose at Jesus. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, patungkol sa bilin sa mga anak. Sa pangalawang pagbasa, tungkol sa bilin sa mga magulang, sa mga mag-asawa. Huwag niyong kalilimutan, we all share in one sacrifice. Lahat tayo dapat matutong magsakripisyo sa pamilya. Ang mga anak. Naalala ko, meron akong isang parishioner dati. Nung ako'y naka-assign sa Espiritu Santo sa Tayuman, bagong pari ako noon. Pagtapos ng misa, sabi niya, Father, kain tayo sa bahay, almusal. Sige po, ako naman ay kaladkarin din. Punta kami sa bahay nila. Nagluluto siya. Tinanong ko, Sister, ilan po bang anak mo? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. At ang sabi niya, Excuse me, Father, miss pa po ako. Ay, Diyos ko po. Sabi ko, bakit ko ba naitanong-tanong ito? Baka palayasin ako, hindi pa ako kumakain. Sabi ko, sorry sister ha, sorry. Sabi niya, Father, CPA ako ha. Wow, mayabang din. CPA ako. Ano pong CPA? Certified Parent Atchay. Ha?
Certified Parent Atchay. Ano po yun? Father, ako ang panganay. 5 kami. Pinauna kong mag-aral yung mga kapatid ko. Hindi kaya ng magulang eh. Pinauna ko sila. Mahirap maging panganay. Nakatapos po sila. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nagkaroon ng pamilya. Nag-abroad sila. Walang maiiwan kay mama. Isang araw, pagising ko, Father, 50 na pala ako. Mag-isa. Mga magulang, bago matapos ang taon, mag-thank you rin kayo sa mga anak ninyo. Marami rin silang sinakripisyo. At kayong mga anak naman, baka sabihin ng mga magulang, itong paring ito, nilaglag kami . Huwag kayo mag-alala, kayo naman. Meron kaming labandera sa seminaryo noon. Ang tanda-tanda na niya. Nag-retire na yung mga kasabay niya. Kuba na siya. Sabi ko, Nay, wala na yung mga kasama mo. Nag-retire na. Hindi ka pa ba magre-retire? Kaya mo pa ba? Sabi niya, Father, kung ako lang, ayoko na. Pero para sa mga anak ko at mga apo ko, kaya ko pa. Mga kapatid, ilang oras bago matapos ang taon, magandang balikan natin ang maraming tagpo sa buhay ninyong pamilya. Naniligtas kayo ng pananalig ninyo sa Diyos. Sa mga oras na mukhang nasa panganib na, nasa dulo na, at parang katapusan na ng pamilya ninyo, kumilos ang Diyos. Niligtas kayo ng Diyos. Pero sa totoo lang, hindi laging happy ending. Hindi laging winning moment sa loob ng bahay. Nakakalimutan din natin kuminsan ang maraming bagay na isinasakripisyo ng bawat isa. Hindi pa tapos ang taon para maalala natin sila. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, marami man po tayong nakilalang tao nitong 2023. Marami ka mang napuntahang ulit na lugar nitong 2023. Isaksak mo ito sa puso at isipan mo. Nag-iisa lang ang pamilya. Iba pa rin kumain at matulog sa sariling bahay. Nawa, sa pagtatapos ng taon na ito, baunin natin ang magagandang aral na natutunan ng ating pamilya. At para sa lahat ng hirap, lungkot, pagsubok na ating pinagdaanan, tapos na yon. Araw-araw, gawin nating sandigan ng pamilya ang nag-iisang Panginoon. God bless your family. Amen.